6:00 ng gabi nang umuwi si Gary na may ngiting abot hanggang tenga. Isang ngiting matagal ko nang hindi nakikita sa kanya. Sa loob ng 10 taon naming pagsasama, nasanay na ako sa simangot, bulyaw, at amoy ng alak na dala niya araw-araw. Pero iba ang gabing ito. Para siyang nakalaklak ng isang galon ng energy drink sa sobrang likot at sigla. Hawak niya ang isang pirasong papel na gusot-gusot, ang tiket ng loto. "Carla, mag-impake ka na ng mga gamit mo. Ngayon din." Sigaw niya habang nanginginig ang mga kamay na nilapag ang tiket sa lamesa. Tumama ako! Tumama ako ng jackpot! 100 milyon, Carla! 100 milyon! Nanlaki ang mga mata ko, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa gulat sa inaakto niya. Agad akong lumapit para tignan ang tiket. Ang mga numero, familiar. Ito ang mga numerong lagi niyang tinatayaan. Mga numerong pinagsama-samang birthday ng mga anak namin sa labas. Oo, alam ko ang tungkol sa kanila. Talaga, Gary? Nanalo ka? Tanong ko. Pinipilit kong maging kalmado kahit kumikirot ang dibdib ko sa isiping ang swerteng ito ay mapupunta sa lalaking nagpaluha sa akin ng 1 dekada. Oh, at dahil mayaman na ako, hindi na kita kailangan. Mabilis siyang humugot ng isang folder sa kanyang bag. Matagal ko na itong pinahanda sa abogado ko. Annulment papers at waiver. Pipirma ka ngayon din. Nakasaad dito na wala kang hahabulin ni 5 duling sa premyo ko. At bilang kapalit, ibibigay ko sa'yo ang bahay na to at ang lumang kotse. Wala kang makukuha sa jackpot ko. Pirmahan mo to kung gusto mong magkaroon ng payapang buhay. Tinitigan ko siya. Wala man lang bahid ng pasasalamat o awa. Gusto niya akong itapon na parang basahan ngayong may ginto na siyang hawak. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang ballpen. Sigurado ka ba dito, Gary? Kapag pinirmahan ko to, wala na tayong pakialaman. Hindi mo na ako pwedeng balikan kapag nagbago ang ihip ng hangin. Mahinahon kong sabi. Tumawa siya ng malakas, halakhak na puno ng pangmamaliit. Bakit naman kita babalikan? Mayaman na ako. Marami akong makukuhang babae na mas bata at mas maganda sa'yo. Pirmahan mo na. Walang pag-aalinlangan, pinirmahan ko ang mga dokumento. Inabot ko sa kanya ang papel. Agad niya itong hinablot at tinago sa kanyang bag na parang takot na bawiin ko pa. Layuan mo na ako, Carla. Bukas na bukas kukunin ko na ang tseke ko. Sigaw niya bago tumakbo palabas ng bahay, marahil ay papunta sa kanyang kabit para mag-celebrate. Kinabukasan maaga akong nagising. Hindi ako nag-impake gaya ng sabi niya. Sa halip, nagtimpla ako ng kape at naupo sa veranda. Hinihintay ang pagbabalik niya. Alam kong babalik siya. Pasado 11:00 ng tanghali nang dumating ang kotse ni Gary. Pero hindi siya masaya. Pagsara pa lang ng pinto ng kotse, rinig ko na ang dabog niya.